tools. So isa po sa kailangan natin gamitin ito pong energy meter. So gagamitin po natin ito para makita po natin yung problema. So ayan guys, at gumamit tayo ng energy meter. Sasaksak natin dito. Ayan po guys, so makikita natin na ang titingnan po natin guys, ito pong current. So ayan po, nakikita natin 1.3231 ang current niya. Ayan, yan po yung reverse, 1.34. Okay. So guys, kapag po kayo ay matagal na po technician, alam niyo na po halos ang current po ng washing machine ng motor. So para naman po doon sa mga bagong technician guys, ang normal na current po ng washing machine Hello guys, magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome sa SCOE channel. So ngayong araw na ito guys ay babalikan natin yung Eureka washing machine na ginawa natin nung nakaraang video. At ipapakita ko naman sa inyo guys ngayon ang isang trouble na kapareho po ang symptoms. Pero dito sa pagkakataon na ito, kailangan na po natin ng technician kasi kailangan na po natin ng mga tools para po ma-identify natin kung anong sira. So yung gagawin po natin ngayong araw na ito guys ay same na washing machine nung nakaraang video natin na in-adjust lang po natin yung belt. Dahil nga po sa ang complaint ni customer is mahina po yung washing machine. So hindi po siya makaikot kapag ka po maraming lamang damit. So ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo ang the same na trouble, parehong trouble. Hindi makaikot yung washing machine pagka maraming lamang damit. And then, ang sira naman po nito ay hindi po belt. So, samahan nyo ako ngayon guys sa araw na ito sa ating pong gagawing pagre-repair. So, isi-share ko sa inyo ngayon guys. Panoorin nyo po ang video na ito step by step hanggang sa dulo para po makita ninyo at malaman ninyo yung mga possible na nagiging sira ng washing machine kapag ka po ang symptoms niya is mahina po siyang umandar. Okay guys? A few moments later. So ito guys yung washing machine, ayan lumaandar na po. At umiikot naman po siya forward and reverse. And then gagamitan po natin uli ng ating mahiwagang basahan. So guys, paalala ko lang po, ito pong gagawin natin ay kapangyarihang itim. So ingat po tayo. Yun guys, kung makikita nyo, medyo malakas siya pero kaya po siyang pigilan. No? Kung hahawakan natin, ayan, tayo natin ako. Kayang-kaya po siyang pigilan guys. So mahina po ang andar nito. Okay? So pagka po ganito guys ang na-encounter natin, ay kailangan po natin gumamit ng tools. So isa po sa kailangan natin gamitin ito pong energy meter. So gagamitin po natin ito para makita po natin yung problema. So ayan guys, at gumamit tayo ng energy meter. Sasaksak natin dito. Ayan po guys, so makikita natin na ang titingnan po natin guys, ito pong current. So ayan po, nakikita natin 1.3231 ang current niya. Ayan, yan po yung reverse, 1.34.
Okay? So guys, kapag ka po kayo ay matagal na po technician, alam niyo na po halos ang current po ng washing machine ng motor. So para naman po doon sa mga bagong technician guys, ang normal na current po ng washing machine kapag ka po pinaandar natin, washing machine po ito guys, hindi po spinner. So sa washing machine po, ang normal po na current po ng motor is around 1 ampere to 1.1, 1.2 ganyan. Pero ang pangkaraniwan po na makikita natin is mga 1 ampere or 1.1. Ang makikita natin dito sa reading ng ating energy meter, so 1.3 guys. Yan niyo po So 1.3 siya. 0.1 or 0.2 na difference pagdating po sa current is malaki na po yon. So may possibility po na mahina po ang andar ng ating motor. So mahina po ang power nito dahil mataas po ang current. Ang nangyayari po pagka mataas ang current, so yung speed ng motor hindi niya namimit. Hindi namimit ng motor yung speed na requirements para sa design niya. So ang nangyayari, tumataas po ang current. Pag bumagal po ang ikot ng motor, ang resulta po is tataas po ang current. And then magge-generate po ito ng init sa ating motor. So mas mainit po yung ating motor kapag po mabagal ang ikot. The same din po ito nung nabibigatan na motor. Ibig sabihin, pag masyado po maraming karga, super bigat po yung kanyang binabatak. So ang mangyayari guys nito, nahihirapang umikot yung motor. So pag nahihirapan pong umikot ang motor, ang naging resulta nakikita natin dyan is tumataas din po yung current. So pag tumataas ang current, bumabagal ang motor, chain reaction po yan ang nangyayari, mas mabilis po mag-init ang motor. So ngayon guys, ang gagawin po natin ay i-check natin yung capacitor, kasi ang problema po ngayong araw na ito is sa speed po ng motor. So po yung capacitor po ng washing machine natin ay running capacitor po ito. Hindi po ito starting capacitor, kung hindi running capacitor. So nakita po natin do sa resulta ng ating energy meter na naapektuhan po yung speed ng motor dahil nga po sa tumaas ang current. So kung meron tayong tachometer, masusukat po natin yan. Pero at this time po, ang pinagbabasihan kagad namin is yung current. Pag medyo tumaas ang current po, unang-unang check natin dyan, capacitor. So ang gagawin po natin ngayon guys ay tatanggalin po natin yung capacitor, then i-check po natin siya. So ito guys, at nandito na tayo sa sa ating capacitor tester. So i-on lang natin, and then ito po yung ating capacitor. Kabit natin itong ating tester. Ayan guys, naikabit na natin, then press natin start. So ayan guys, nakita natin na ang reading niya is 4,257 nanofarad. Nasa mga lang ito guys, 4.2 microfarad. Pero ito pong capacitor ng washing machine ay usually po 10 to So ayan guys, so testing natin. Ayan, 4.2 microfarad. So yan guys yung capacitor na nakakabit doon. So ito, meron tayong bagong capacitor. Tandaan po natin, kapag washing machine po, ang capacitor po na dapat po ay 10 microfarad. Ayan. So ito po, at ikakabit natin itong isa, yung ating capacitor na bago. Ayan. And then start natin. Ayan. So makikita natin guys,
10.22 microfarad itong bago. So, ibig sabihin, itong pong luma ay mahina na po. So, kailangan na po natin palitan. So, doon po sa nagtatanong guys, ano po itong ginagamit namin pan-tester ng capacitor. Ito po ay DIY. Kami lang po ang gumawa nito, pero ito po ay ESR meter. So, nakaka-detect po ito ng resistor, transistor. So, nakakapag-check po siya. Kaya po tatlong wire nito guys is nakakapag-test po ito ng transistor. Okay. So, balik tayo sa washing machine natin. Ikabit natin itong bagong washing machine. And then, tingnan po natin kung ano po ang magiging resulta. So, ito guys, at kakabit na po natin itong capacitor. So, bagong capacitor. Okay, lagyan natin ng electrical tape for safety. Okay, so ayan guys, at napalitan na po natin ang kapasitor. So ngayon, ite-testing na po natin, and then titingnan po natin kung ano nangyari po sa current. Ayan guys, tingnan natin ang current natin ngayon ay bumaba na po. So 0.9 na lang guys ang current natin. So ibig sabihin, after po na mapalitan natin yung capacitor ay nag-increase na po ang speed ng ating washing machine. Gaya po ng sinabi ko sa inyo guys kanina, na ang speed po ng washing machine ay naapektuhan po yung current. So kapag ka bumibilis po yung ikot ng ating washing machine, mas bumababa po yung current. Okay, so ayan guys, at tingnan natin naman doon sa loob ng washing machine. So gamitan natin ng basahan. Ayan guys, napakalakas po. Isa pa. So counterclockwise. Guys, at nakita natin na napakalakas na po ng ating washing machine. So ayan, at isang trouble na naman ang ating nagawa na solusyon. So ayan guys, at isang trouble na naman ang ating po nagawa na solusyon. At naipakita ko po sa inyo na ang isang trouble na mahina po ang ikot ng washing machine kapag marami siyang lamang damit ay isa pong naging problema nito is yung capacitor. So yung kanina guys, actually pagka ginamit mo po yun, aandar pa po siya. Kaya lang po, dahil sa mataas nga ang current natin, so maging epekto nito yung ating drive motor o yung motor ng washing machine ay hindi po masyadong tatagal, sa kadahilanan guys na masyado po siyang mainit o masyadong mataas yung current niya, so mas mabilis masunog yung ating motor. Kaya po pagkalimbawa kung kayo po ay nagre-repair ng washing machine at naka-encounter po kayo na medyo mataas na po ang current, so po kayo mag-atubili, napalitan na po natin ang capacitor. Paliwanag po natin sa ating mga customer na ito pong capacitor kahit na po buo pa ay kailangan na po natin palitan kasi nga po mataas na ang current. So sooner or later baka po bumigay yung ating motor, and then yung capacitor na yun malapit na rin po masira, at
makakaiwas tayo na masira kagad yung motor ng ating washing machine o nung nire-repair nating washing machine. So ayan guys, at sana po ay nakapaghatid po ako muli sa inyo ng kaunting kaalaman na magagamit po natin sa ating pong pang-araw-araw na hanap buhay o sa pag-repair natin ng washing machine. At doon po sa bago dito sa ating channel ay subscribe po ang aming channel, and then paki-hit na rin po yung notification bell para po sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat guys, hanggang sa muli.